Noong 1977, nagpadala sila ng isang aparato na inaasahang tatagal lamang ng ilang taon. Ngayon, nasa interstellar na kalawakan na ito, mas malayo kaysa sa anumang nagawa ng tao. Kamakailan, nagpadala ito ng datos na ikinalito ng mga siyentipiko. Ang tinutukoy ay ang probe na Voyager 1. Sa bagong larawan at sukat, napansin ng mga mananaliksik ang kakaibang mga estruktura at mga bagay na hanggang ngayon ay wala pang makapagpaliwanag ng pinagmulan. Lumalabas ang mga ito sa labas ng solar system, sa lugar na dapat sana ay halos walang naman. Pero iba ang ipinapakita ng mga datos. Sabi ng NASA, nagtatalang mga instrumento ng probe ng di inaasahang mga anomalya at masisiksik na estruktura ng materya na sadyang hindi dapat naroon. Ano ba talaga ito? Bihirang pangyayaring kosmiko ba ito? Hindi kilalang uri ng interstellar na kapaligiran? O baka naman mas misteryoso pa ito? Pinakakamangha-mangha, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga datos hanggang ngayon. Tingnan natin kung anong natuklasan ni Voyager 1 sa hangganan ng solar system. Kahit na parehong nagsimula ang mga space probe na Voyager 1 at Voyager 2 noong 1977 pa, hanggang ngayon ay nakakatanggap pa rin tayo ng maraming mahalagang impormasyon mula sa kanila. Sa una, layunin ng dalawang aparato na pag-aralan ang Jupiter at Saturn at bahagyaring siyasatin ang Neptune at Uranus. Hindi inasahan na malalampasan ni Voyager ang plano. Ngayon, natawid na nila ang heliosphere at para tuluyang maiwan ang buong solar system, kailangan lang nilang lampasan ng Oort cloud. Bawat isa sa mga Voyager ay may sariling pinagkukunan ng kuryente. Ito ay mga silindrikong estruktura na naglalaman ng 4.5 kilo ng plutonium. Ang tawag dito ay radioisotope thermoelectric generators, tig-3 kada isa. Mula sa plutonium, naglalabas ito ng 2,400 watts na nagiging electrical na enerhiya. Dahil ang mga power source ay inilagay 2 taon bago magsimula ang misyon ng Voyager, gumagana na ang mga ito ng 47 taon. Darating din ang panahon na matatapos ang operasyon nila. Dapat din nating isama ang epekto ng kapaligiran at ang neutron radiation na lumalabas habang nabubulok ang plutonium. Sa huli, ito ang nagdudulot ng pagkasira ng dalawang aparato at habang tumatagal, lalong hihina ang mga signal na kanilang ipinapadala. Ang kalahating buhay ng plutonium-238 ay 88 taon na nagreresulta sa pagbawas ng kakayahan ng mga generator ng kalahati. Kasabay nito, kailangan nilang panatilihing gumagana lahat ng bahagi at magpadala ng impormasyon pabalik sa planeta. Ang pinakamalaking memory app para sa mga larawan mula sa kamera ay 67 megabyte. Ang mga aparato ay may 8-bit na mga prosesor na may clock speed na umaabot sa 6.4 MHz. Hindi ito gaano karami kung tutuusin na ang smartphone natin ay may mga 380 MHz. Pero kahit ganon, marami pa ring impormasyon ang nakuha ng Voyager. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila ito tinigilan. Paano nagsimula ang Voyager project? Ano ang mahahalagang tuklas ng mga probe na ito? Ano ang tunog ng audio recording ng interstellar na kalawakan? Ano ang magiging kinabukasan ng mga maalamat na aparatong ito? Nagsisimula ang kwento noong 1964. Nalaman ito ni Edward Carroll Stone, intern noon sa Jet Propulsion Laboratory habang nagmomodelo ng posisyon ng mga planeta sa mga darating na dekada. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 70, magsasama-sama sa isang bahagi ng langit ang mga planetang lampas sa asteroid belt. Magbibigay ito ng pagkakataong lapitan ang bawat planeta sunod-sunod gamit ang gravitational maneuver para mabilis mapag-aralan ang lahat ng katawan sa kalawakan. Maaring malibot ang lahat sa loob lang ng 8 taon, hindi 13, kaya mas marami tayong makukuhang mahalagang impormasyon. Dahil sa tuklas na ito, nabuo ang proyekto ng Voyager. Karamihan sa mga planeta ay hindi matanaw mula sa daigdig kahit gamit ang malalakas na kagamitan. Kaya mahalaga sa siyentipikong komunidad ang datos mula sa mga misyon ng Voyager. Noong 1979 ang Voyager 1 ay malapit na sa Jupiter. Noon, nakuha natin ang larawan ng malaking pulang batik. Inaral din ng Voyager 1 ang Ayo at napansin na may aktibidad ng bulkan sa buwan. Nakunan pa nga nila at naitala ang pagsabog. Kasabay nito, natuklasan ng probe na may sistema ng mga singsing ang Jupiter. Bago nito, hindi pa alam ng mga siyentipiko ang tungkol dito. Pagkatapos, nagsimula na ang aparato sa pag-aaral ng Saturn.
Noong 1980 ang probe ay nakalapit sa planetang Saturn nang hanggang 64,000 kilometro umabot ito sa mga ulap sa itaas. Nakakuha ang aparato ng malinaw na larawan ng mga singsing at ilang buwan ng Saturn at ipinadala ang datos sa daigdig. Ang mga temperatura sa mismong planeta ay napakababa. Sa itaas na bahagi ng atmosfera, bumababa ito hanggang -171 degrees Celsius. Pinakamainit sa lugar malapit sa Hilagang Polo. Doon, ang temperaturo ay -10 degrees lang. Napansin din malapit sa Ecuador ang napakalalakas na hangin na umaabot sa bilis na 1,800 kilometro kada oras. Nakarating din si Voyager 1 malapit sa buwan ng Saturn na si Mimas. Kapansin-pansin ito dahil mayroon itong napakalaking bunganga na may diameter na mga 100 kilometro. Samantala, ang diameter ng buwan ay halos 400 kilometro. Sa sistema ng Saturn, ang huling sinuri ng aparato ay si Titan. Ang pinakamaliit na distansya sa pagitan nila ay 6,470 kilometro. Natuklasan na hindi pala si Titan ang pinakamalaking buwan sa solar system kahit dati ay ganun ang akala ng mga siyentipiko. Nakuha ni Ganymede ang titulo. Natuklasan din ng Voyager 2 na mas mataas ang densidad ng atmosfera ng buwan kaysa sa inaakala. Batay sa datos, maaring may iba't ibang anyong tubig sa Titan, ngunit gawa ito sa likidong hydrocarbon. Ang paglapit ng probe ng sobrang lapit sa Titan ay may naging epekto. Pagkatapos nun, hindi na niya kayang mag-aral ng iba pang bagay sa kalawakan. Samantala, patungo na si Voyager 2 sa Neptuno. Nakalapit din ito sa Neptuno sa napakalapit na distansyang 5,000 kilometro. Nakuha natin ang larawan ng Neptuno na may malaking batik malapit sa Ecuador. Ayon sa kalkulasyon, kahit kalahati ang laki ng daigdig. Ano ito? Ito ay isang anticyclone sa atmosfera. Ang paglitaw nito mismo sa Neptuno ay hindi nagdudulot ng anumang pagtatalo dahil sa mismong planeta ay umiihip ang pinakamalalakas na hangin sa ating planetaryong sistema 2,400 kilometro kada oras. Natuklasan ng Voyager 2 ang 4 na buwan. Naaral din ang Triton. May mga geyser doon at gumagana pa ang mga ito. Hindi ito karaniwan para sa isang bagay na napakalayo mula sa araw. Natapos ng mga Voyager ang mga pangunahing gawain pero nagpatuloy pa silang magtrabaho. Noong 1990, nakatanggap tayo ng maraming larawan ng solar system mula sa Voyager 1. Isa sa mga pinakakilalang larawan ay tinawag na maputlang asul na tuldok. Ang tuldok na iyon ang ating planeta, kinunan mula sa layong 6 bilyong kilometro. Kapag malayo tayo, daigdig ay tila asul na mansa na walang kakaibang katangian. Noong 2011 ang Voyager 1 ay lumayo na mula sa daigdig ng halos 100 at 9 na astronomical na unit at napunta sa rehiyon ng stagnation. Isang zona na may malakas na magnetic field kung saan nagsisimula ang espasyo sa pagitan ng mga bituin. Sa rehiyon ng stagnation, mataas ang antas ng mga high energy na elektron. Doon sila nagmumula sa interstellar na kapaligiran, kaya tinatawag itong pinakadulong bahagi ng ating sistemang planetaryo. Kahit malayo na ang narating nila, tuloy pa rin ang mga probe sa pagtuklas ng bago. Noong 2011 si Voyager 1 ay lumapit sa pinakadulong bahagi ng rehiyon ng stagnation, pinakamalapit sa interstellar na kalawakan. Kasabay nito, iniulat ng mga instrumento sa probe ang 25% pagtaas ng galactic rays na nagpapahiwatig na malapit na ang aparato sa gilid ng heliosphere. Ngayon nakumpirma na si Voyager 1 ay gumagalaw na sa interstellar na kalawakan. Ano na ang nangyayari kay Voyager 2? Nang lumapit ang aparato sa Neptuno, binago ng grabidad nito ang direksyon ng paglipad ng sondang Voyager 2. Dahil dito, lumayo si Voyager 2 sa patag na ekliptika at hindi na siya makalapit sa ibang planeta ng solar system para pag-aralan ang mga ito. Gayunpaman, hindi nito naging walang silbi ang aparato. Noong 2018, tumawid dito sa heliopause, ang bahagi na itinuturing na hangganan ng heliosphere. Pagkatapos, napunta rin si Voyager 2 sa interstellar na kalawakan. Sa ganitang paraan, nakuha natin mula sa parehong aparato ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga hanging kosmiko, mga katangian ng interstellar plasma at mga tunog ng interstellar na espasyo. Magtuon tayo ng pansin sa huli. Napansin ng plasma wave sensor ng Voyager 1 ang ilang mga paggalon ng ionized na gas sa lugar ng interstellar na plasma. Nagawang matukoy ng mga siyentipiko ang tindi at lakas ng tunog ng mga ito.
Nakakatulong din ang mga datos na ito para matukoy ang densidad ng mga bahagi ng interstellar na plasma. Ang mga tunog na ito ay nasa saklaw na kayang marinig ng tao, kaya iminumungkahi naming pakinggan ninyo ito ngayon. Kamanghamak ka, hindi ba? Dayon pa man, kahit ilang buwan o kahit ilang taon na hindi makapagpadala ng bagong datos ang mga Voyager sa daigdig, makalipas ang ilang panahon ay muli tayong makakatuklas ng maraming kamangha-mangha dahil sa kanila. Noong 2022 isang tuloy-tuloy, kahit na napakahinang signal ang naitala sa pagitan ng mga pagbuga ng solar radiation. Pinaniniwala ang pag-alon ng interstellar na gas ang nagpasimula ng plasma wave na naging sanhi ng ugong na ito. Pero ano na ba ito? Dati ay inakala ng mababang antas ng aktibidad na nangyayari sa interstellar na kapaligiran ay mas mababa kaysa sa tunay na antas nito. Kahit na maaari nating ituring na vacuum ang bahaging ito, hindi natin tiyak ang dahilan ng mas mataas na aktibidad. May mga teoryang nagsasabing sanhi ito ng quasi-thermal na ingay mula sa gumagalaw na elektron sa plasma o plasma oscillation na nagpapakita ng thermal na aktibidad. Sa pag-aaral ng signal, matutukoy din natin ang densidad ng plasma sa interstellar na kapaligiran. Naitala ng mga Voyager ang pagtaas ng electron density dito. Makakatulong ito sa siyentipiko sa hinaharap para malaman kung paano kumakalat ang interstellar plasma at naaapektuhan ng solar wind. Karamihan sa mga sensor at kagamitan sa parehong probe ay naka-off na ngayon. Ang gumagana na lang ay yung nag-aaral ng katangian ng plasma. Bago tuluyang maubos ang enerhiya ng mga Voyager, kukunin ng mga siyentipiko ang lahat ng datos na nakolekta ng parehong mga aparato. Gayunpaman, patuloy pa ring lilikha ng init ang mga radioisotope generator sa loob ng ilang panahon. Maaring umabot ito ng humigit kumulang 880 taon o 10 kalahating buhay. Pagkatapos, mauubos na ng tuluyan ang mga reserba ng plutonium at hindi na natin muling maririnig ang tungkol sa mga kamanghamanghang aparatong ito. Sa loob ng ilang panahon, dadalaw sa isang direksyon ang mga Voyager. Sabay silang dadaan sa Oort cloud kung saan maari silang masira. Umasa tayong hindi mangyayari yon. Pagkatapos, lilipad ang mga aparato sa iba't ibang direksyon papalapit sa malalayong bagay sa kalawakan. Sa kasamaang palad, hindi natin malalaman ang matutuklasan nila ron. Ang daigdig ay perpektong planeta para tirhan ng sangkatauhan. Sumasang-ayon ka ba rito? Para malinaw naman na tama ito, pero hindi pala ganun kasimple. Totoo, kung isasalang-alang ang ating planetaryong kapaligiran, ang daigdig ay tila natatanging isla ng buhay at likas na biyaya. Pero posible bang hindi kaya nalikay ng universo ang mas perpektong lugar para tirhan ng lahing tao at para sa pagusbong ng buhay? Walang duda kaya nito, pero dahil sa technical na kakulangan, hindi pa natin ito natutuklasan. Bagamat may ilang planeta sa listahan natin. Sa simula, dapat nating tukuyin kung anong katangian ng daigdig ang kailangang pagandahin para gumanda ang pamumuhay. Ano ang dapat na maging katangian ng ating planeta? Mas mainit, mas mahalumigmig, mas malaki ang sukat? Siguro, mas mainam kung pinapainit ito ng ibang uri ng bituin. Ang mga ganitong uri ng paghahanap na may kaukulang mga datos ay malapit nang ipasa sa bagong teleskopyong James Webb. Pero may iba pang layunin ng siyentipiko. Alamin kung aling exoplanet ang mas babagay sa atin kaysa sa daigdig. Magbibigay kami ng kaunting spoiler. Mamaya sa episode na ito, ikukwento namin ang mga natuklasang kandidato para sa papel na ito. Sa totoo lang, mula sa isang ganong planeta, Gliese 581, de ilang taon na ang nakalipas ay may natanggap na signal. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga siyentipiko kung paano ito ipapaliwanag. Bilang white noise lang ba ito? O baka naman pagbate mula sa isang sibilisasyong dayuhan? Ang bagay ay matatagpuan sa konstelasyon ng Libra, mga 20 light years ang layo mula sa daigdig. Ayon sa mga astrobiologo mula sa mga universidad ng Queen Mary at Hertfordshire, posible talagang tirhan ng planeta. Kahit na ang Gliese 581d ay matatagpuan sa gilid ng sektor ng Goldilocks na magulang itong bituin.
Ang natanggap na signal ay napakasiklikal at maayos, kaya may sapat na dahilan para maniwala na ito ay may artipisyal na pinagmulan. Kaya ano ang unang dapat bigyang pansin kapag naghahanap ng perpektong mga exoplanet? Sa bituin na nagbibigay liwanag sa kanila. Ang ating araw ay kabilang sa mga bituin na G2 V-type o dilaw na duwende. Mas mainit at mas matatag ito kumpara sa hindi sapat at di matatag na kayumanggi o pulang duwende. Pero sa universo, may mga bituin na may mas angkop pang mga katangian. Halimbawa, mga bituin na Urike, ang kanilang buhay ay tumatagal ng 70 bilyong taon, 7 beses na mas mahaba kaysa sa buhay ng araw. Ang mga bituin ng ganitong uri ay kinabibilangan ng mga kahel na bituin, mula sa mga duwende hanggang sa mga superhigante. Ang temperatura sa kanilang ibabaw ay hindi umaabot ng higit sa 5,000 Kelvin. Para sa paghahambing, ang ilang bahagi ng araw ay umaabot sa init na 1,500 at 20,000 Kelvin. Hindi pa kasama ang korona, kung saan nangingibabaw ang napakataas na temperatura na umaabot hanggang 20 milyong Kelvin. Sa kanilang komposisyon, ang mga ganitong bituin ay bahagyang kahawig ng klase G, ngunit kakaunti ang hydrogen sa kanilang kaloob-looban. Tandaan natin ang kasaysayan ng mundo. Ano-anong kalamidad ang naranasan nito noon at bakit? Nangyari ang marami rito dahil sa kakaibang aktibidad ng araw. Sa mga bituin na tulad ng Urike, walang mga sorpresa gaya ng mga panahon ng yelo o malawakang tagtuyot sa planeta dahil mas maayos at balanse ang kanilang pamumuhay. Dahil dito, mas komportable rin ang pamumuhay ng mga planetang malapit sa kanila. Kaya, ang mga kalahok sa mga proyekto ng SETI ay kadalasang naghahanap ng sibilisasyong dayuhan malapit sa mga kahel na bituing duwende. Marami bang ganitong mga bituin sa loob ng Milky Way? Ayon sa mga siyentipiko, mahigit 15% lang ng mga bituin ang ganito. Bilang halimbawa, maaring banggitin ang Alpha Centauri b na matatagpuan sa 4 na liwanag taon mula sa daigdig. At paano naman ang tungkol sa mismong planeta? Ano-anong katangian ang dapat taglay nito para maging pinakamahusay na kandidato para sa buhay? Una, agad nating inaalis ang sobrang matatandang katawan sa kalawakan. Bumabagal ang mga prosesong geolohikal kaya maaring mawala ang magnetic field sa pagdaan ng panahon. Ipinapahiwatig ng huling pahayag na ang sangkatauhan o sinumang nakatira sa planetang ito ay di magtatagal at mauuwi sa iilang naghihingalong nilalang na may malulubang kapansanan dahil sa radiation sickness mula sa mga cosmic ray na malayang tumatama sa ibabaw. Ano ang pinakamainam na edad ng isang exoplanetang nagnanais palitan ng duyan ng ating buhay? Mga 5 hanggang 8 bilyong taon. Sa totoo lang, dapat kasing edad o mas matanda lang ng kaunti sa daigdig. Kaugnay rin dito ang ebolusyon ng mga espesye na dapat bigyang panahon sa pag-unlad. Isipin nyo kung gaano katagal bago umabot ang mga mikroorganismo sa pagiging Homo erectus at lalo na Homo sapiens mula sa paunang sabaw sa daigdig. Ayon sa tinatayang mga kalkulasyon, umabot ng 3.7 bilyong taon ang prosesong ito. Dapat ding isaalang-alang ang oras na ginugol sa paggawa ng planeta. Kung isasama pa natin ang habang buhay at ilang yugto ng pag-unlad ng bituin, mas lalong nagiging komplikado ang perpektong formula. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga sukat. May halaga ba ang mga ito? Sa kaso ng mga exoplanet na maaring tirhan, oo. Halimbawa, itinuturing na ang mga katawang pangkalawakan na 10% na mas malaki kaysa sa bulyum ng daigdig ay isang napakagandang opsyon sa ganitong kaso. Bakit? Una, mas malakas ang grabidad ng ganitong planeta kaya mas matagal nilang napapanatili ang atmosfera kaysa daigdig. Ayon sa mga makabagong datos, ang ating planeta ay mabilis na nawawala ng atmosfera kumpara sa mga kalapit na katawang pangkalawakan. Malamang, hindi na kailangang ipaliwanag ang epekto nito. Ang init ng core ay direktang nakadepende rin sa laki ng planeta. Mas tumatagal ito sa malalaking bagay. Ngayon, tumuon naman tayo sa mas espesipikong mga katangian tulad ng temperatura ng ibabaw ng planeta at halumigmig. Tandaan natin kung aling mga rehiyon sa daigdig ang pinakasiksik ang populasyon ng mga organismo. Tama ka, ito ay mga tropiko. Katulad nito, posibleng mas mataas ang tsansa ng mas mainit at mahalumigmig na planeta na magkaroon ng mas komplikado at iba't ibang buhay. Ano ang karaniwang temperatura sa daigdig? Ito ay humigit kumulang plus 14 degree Celsius.
Dagdagan mo pa ng 5 degrees at halos perpekto na ang planeta. Pero kailangan nating isalang-alang ang isang mahalagang bagay. Totoo lang ito kung may tubig. Mula sa pahayag na ito, sumusunod ang ganito. Mas kaunti ang mga kontinente, mas mataas ang tyansa ng pagkakaroon ng iba't ibang anyo ng buhay dahil bumababa ang edad. Maaring maging disyertong rehiyon na walang tao. Binanggit namin ang listahan ng mga parameter na gagamitin ni James Webb sa paghahanap ng posibleng matirhang exoplaneta. Makakatulong din sa kanya ang dalawang mahalagang index, pagkakahawig sa daigdig at kakayahang matirhan ng planeta. Isinasalang-alang ng huli ang mas maraming bagay, kaya maaring umunlad ng buhay batay sa iba pang prosesong chemical. Halimbawa, maaring lumitaw ito sa mga bagay na mas mainit o mas malamig kaysa sa daigdig. Pero lahat ng ito ay teorya lamang. Pero paano naman sa aktual na buhay? May mga tunay ng kandidato para sa bakanteng posisyon na yon. At ang una sa kanila ay ang Kepler 442b. Ang napakalaking planeta ay matatagpuan sa konstelasyon ng Lyra. Medyo malayo mula sa daigdig, mga 1,100 at 20 na liwanag taon ang layo. Umiikot ito malapit mismo sa isang orange dwarf na bituin. Ang laki nito ay kahawig din ng sa daigdig, ngunit mas malaki. Ang Kepler 442b ay mas malaki ng 1.3 beses kaysa sa ating planeta. Ang planetang ito ay nasa Goldilocks zone. Ibig sabihin ay nasa habitableng zona ng bituin nito. Dahil dito, posibleng halos kapareho ng Earth ang mga kondisyon doon. Ang susunod na kandidato para sa titulong perpektong daigdig ay ang planetang TRAPPIST-1a. Pero ang bituin na nagliliwanag dito ay kabilang sa mga pulang duwende na medyo hindi rin mahulaan ng asal. Ang exoplaneta sa konstelasyon ng Aquarius ay may diametrong halos katulad ng daigdig. Kung may makapal na atmosfera sa planetang ito, posible ring may tubig dito. At kung saan may tubig, nandun din ang buhay sa mga anyong pamilyar sa atin. May listahan ba ng mga planetang pwedeng tirhan? Oo, nagawa na ito kahit nakaunti pa lang ang mga datos. Bukod sa mga nabanggit na bagay, kabilang din doon ang Gliese 660 Napo, Pitosi Kepler 296e Teegarden B at iba pa. Pero madalas itanong ng mga astrobiologo ang isang nakakailang tanong. Kailangan ba talagang ang buhay ay maging katulad ng sa daigdig na sumusunod sa mga kilalang batas? Paano naman ang alternatibong biochemistry? Dahil dito, maaring walang katapusang palawakin ang listahan ng exoplanet. Baliwalain muna natin ang mga pahayag at ibuod ang nasabi. Ano ang mga pangunahing pamantayan ng mga planetang kayang sumuporta sa buhay? At sa anong mga pagkakataon, maaari pa silang mas mainam kaysa sa daigdig? Ang unang salik ay ang pinagkukunan ng enerhiya. Tinutukoy dito ang pangunahing bituin, distansya mula rito, uri ng bagay, at mga panloob na yaman ng katawang pangkalawakan. Paalala, ang itinuturing na perpekto rito ay ang mga kahel na bituing duwende. Ang pangalawang salik ay ang pagkakaroon ng tubig at atmosfera. Ang ikatlo ay ang mga katangian ng planeta tulad ng masa nito, geochemistry, orbita, at mga paramita ng pag-ikot. Mahalaga rin ang galaktikong kapaligiran ng isang bagay dahil kung may malapit na supermassive na aktibong itim na butas, sumabog na supernova o pinagmumulan ng malakas na gamma radiation na kayang mag-sterilize ng lahat ng madaanan. Napakaliit ang tsansa ng pagyusbong ng buhay gaano man kaperpekto ang iba pang mga kondisyon. Kahit ano paman, sa kabila ng mahahabang paliwanag ng mga astrobiologo, sa ngayon, ang daigdig pa rin ang perpektong tahanan para sa sangkatauhan. Walang duda, hindi ito hadlang sa paghanap ng bago at marahil mas maganda. Saan ka man naroon ngayon, sa mainit na Aprika, sa gitna ng mababagsik na kapuluan ng hilagang karagatang Arktiko o sa mahiwagang Himalayas, itaas mo ang iyong paningin sa langit. Pinapalamutian ito ng mamahaling kwintas ng trilyong bituin, ngunit may isang tuldok na hindi mo makikita gamit lang ang mata at walang kaugnayan sa mga ilaw na iyon. Ito ay isang bagay na gawa ng tao at ang pinakamalayong artipisyal na aparato mula sa daigdig. Ang tinutukoy dito ay ang Amerikanong spacecraft na Voyager 1 may nilunsad noong 1977. Akala mo ba matagal na siyang tumigil sa pagpapadala ng signal?
Nagkakamali ka, patuloy pa rin nagpapadala ng signal ang aparato sa daigdig at paminsan-minsan ay nalilito pa ang mga astronomo sa buong mundo. Kamakailan, nakarinig si Voyager 1 ng tuloy-tuloy na ugong na di alam ang pinagmulan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa ngayon, naguguluhan pa ang mga astrophysicist. Anong mga layunin ang dapat tuparin ni Voyager 1 at nasaan na siya ngayon? Ang pangunahing misyon ng sasakyan ay ang pag-aaral sa mga higanteng planeta na Jupiter at Saturn. Dapat ding banggitin na mahusay na natupad ni Voyager 1 ang kanyang layunin. Siya ang naghatid sa mundo ng detalyadong larawan ng malalaking katawan sa kalawakan na gawa sa kumukulong gas at ng kamilang mga batong buwan. Ngunit simula pa lang ito. Ang pinakamahirap ay nasa hinaharap pa at kamakailan lang nagsimula ang probe sa mahalagang tungkulin nito. Malaking responsibilidad ang ibinigay kay Voyager 1, pag-aralan ng Kuiper Belt at mga hangganan ng heliosphere. Paano mo i-interpret ang datos kung wala pang nakarating sa ganung layo ng kalawakan mula daigdig? Sa isang banda, parang ito ay isang paglalakbay na may kulang na gabay kung saan karamihan ng impormasyon ay sadyang wala. Doon mismo, sa maraming bilyong milya ang layo mula sa ating planeta, natuklasan ni Voyager 1 ang isang tuloy-tuloy na ugong na hindi malinaw kung saan nanggagaling, na malamang ay nagmumula sa interstellar na kalawakan. Sa 40 taon ng paglalakbay, tumanggap ang aparato ng maraming signal, ngunit ngayon lang ito nakaranas ng ganito. At kung iisipin na si Voyager 1 ay parang nangangapa sa dilim, habang sinusuri ang mga lugar na balang araw ay mararating ng buong solar system kasama ang ating araw, nagiging mas mahalaga ang mga impormasyong nakuha nito. Gusto mo bang malaman pa ang tungkol sa pinag-aaralan ni Voyager 1? Ang ating komunidad ng mga planeta at pangunahing bituin ay nasa isang malaking bula na tinatawag na heliosphere. Lahat ng planeta ng solar system at ang Kuiper Belt ay nasa ilalim ng proteksyon ng hindi nakikitang balot na ito. Matibay nitong pinoprotektahan ang mga ito mula sa mapanganib na interstellar na kapaligiran. Ano nga ba ang heliosphere at ano ang mga kondisyon dito? Isang napakalaking lugar ito kung saan ang plasma ng solar wind ay gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Sa hangganan ng interstellar na espasyo, nagkakaroon ng banggaan ang solar wind at ang plasma at magnetic field ng bukas na kalawakan. Kung ipapaliwanag sa simpleng salita, ang solar wind ay bumibilis hanggang sa mataas na bilis, umiikot na parang spiral, tapos biglang bumabagal kapag bumangga sa isang di nakikitang harang at unti-unti naghahalo sa mga particle ng kalawakan. Dahil naroon si Voyager 1 sa horizon ng mga pangyayaring yun, doon nakuha ng aparato ang misteryosong signal. Gaano kahirap ang naging paglalakbay ng spacecraft bago ito nakarating sa dulo ng sistemang solar? Saan nagpunta ang sondang ito at ano-anong yugto ang nalampasan niya? Noong 2004 tumawid si Voyager 1 sa shockwave boundary ng heliosphere kung saan labis na bumabagal ang solar wind bago makasalubong ang interstellar na material. Paano nalaman ng mga siyentipiko sa mundo ang tungkol dito? Siyempre, ang mga konklusyon ay batay sa mga datos ng aparato ng space probe. Oo, gaya ng nabanggit, matapos ang 43 taon ay nagpapadala pa rin ito ng signal kahit hindi na lahat ng sensors nito ay maayos ang paggana. Gayunpaman, magpatuloy tayo. Sa labas ng shockwave ay naroon ang heliopause kung saan tuluyang humuhupa ang solar wind at naghahalo sa materya ng malalim na kalawakan. Ang estrukturang ito ay kilala lang ng mga astronomo sa hindi direktang paraan dahil bukod kay Voyager 1, wala pang nakarating mula daigdig sa ganong kalayong bahagi ng universo. Dahil dito, mas mahalaga sa atin ang kanyang mensahe. Halimbawa, may hypothesis na nagsasabing sa pagitan ng hangganan ng sistemang solar, ang bow shaft at heliosphere, mayroong pader ng hydrogen na puno ng mainit na gas.
Hindi ba ugong nito ang ipinarating sa atin ni Voyager 1? Ang signal ay binubuo ng mga panginginig sa isang partikular na frequency band at maaari itong magsilbing patunay ng teoryang ito. Sa kasamaang palad, hindi na natin masukat ang pressure at densidad ng plasma, pati na rin ang temperatura nito dahil tumigil na sa paggana ang instrumento sa Voyager 1 noong 1983 taon matapos itong ilunsad. Pero aktibo pa rin ang ibang instrumento. Dito umaasa ang mga siyentipiko. Patuloy na masigasig ang plasma wave instrument at cosmic ray detector sa pagpapadala ng impormasyon. Dahil sa huling instrumentong iyon, nagawa nilang irehistro ang pagtaas ng antas ng cosmic rays at high energy electrons nang si Voyager 1 ay papalapit sa hangganan ng heliosphere na matagumpay niyang ngalampasan noong Agosto 25, 2012. Ang supply ng kuryente ng probe ay tinitiyak ng mga radioisotope generator na gumagamit ng plutonium 238. Ngayon, kalahati na lang ang kanilang lakas. Ngunit bumalik tayo sa mahiwagang ugong na naitala ng aparato sa Voyager 1. Ano pang hypothesis ang tinatanggap ng mga siyentipiko para ipaliwanag ang kakaibang phenomenon na ito? Ang ganitong mga panginginig ay maaari ring bulot ng mga plasma wave na may iba't ibang pinagmulan gaya ng malalaking pagsabog sa araw. May ilang astronomo na nagsasabing ang espasyo sa dulo ng solar system at kalawakan ay may kakaibang estruktura na parang bula. Nangyayari ito dahil ang maliliit na bagay sa kalawakan ay bumubuo ng maliliit na esfera sa paligid nila na parang mga magnetic na bula. Posible ring ito ang dahilan ng kakaibang mga panginginig na tutukoy ng Voyager 1. Ang tunog ng signal ay parang malayong kampana na paminsan-minsan ay napuputol ng di-regular na tunog na parang hampas sa kampana. Nagkakaroon ng kakaibang impresyon na parang may nakasakay sa ibabaw ng space probe at pinapalo ito sa katawan. Nakalabas na ba ng solar system ang sasakyang pangkalawakan mula daigdig? Hindi pa. Ayon sa kalkulasyon ng NASA, mangyayari ito mga 30,000 taon pa mula ngayon. Sa mayon, dumada ng probe sa kakaibang mga bilog ng impyerno ng San Sinukob. Ngunit hindi tulad ng kasama ni Dante sa banal na komedya, ang sasakyan ay ganap na nag-iisa at walang kahit anong kasama. Umabot ang hangganan ng sistemang solar lampas sa Kuiper Belt at Heliosphere. Aabuti ng halos 3 siglo bago makapasok ang Voyager 1 sa Oort cloud kung ito nga ay totoong umiiral at hindi lang haka-haka ng siyentipiko dahil wala pang nakakakita rito. Pinaniniwalaang ang mga kometang pumapasok sa sistemang solar ay galing sa ulap na ito. Ano ang susunod na mangyayari? Pagkalabas ni Voyager 1 sa Thor, inaasahang maglalakbay ito ng walang hanggan sa Milky Way. At malamang na hindi na natin malalaman ang kanyang kapalaran maliban na lang kung ang gintong plaka na may mga tunog mula sa mundo at iba pang impormasyon ay mapunta sa mga kamay ng mga sibilisasyong hindi taga-daigdig. Sa kasamaang palad, ang makabagong astronomiya ay sa maraming paraan ay parang paghuhula sa latak ng kape. Kahit na syempre, ang agham tungkol sa mga bituin ay malaki na ang inilago kumpara sa mga nakaraang siglo. Mahirap isipin kung ano pa ang matutuklasan ni Voyager 1 sa dulo ng solar system. Pinakamalaga, paano mo unawaan ang mga signal na ito? Sa ngayon, ang aparato ay nasa humigit kumulang 20 bilyong kilometro mula sa daigdig, tinatahak ang kalawakan sa bilis na 60,000 kilometro bawat oras. Mahalaga ang kanyang pag-aaral sa agam dahil bahagyan nito ang nabubuksan ang hiwaga at nalalaman natin kung ano ang bumubuo at paano kumikilos ang interstellar na espasyo sa natural na kapaligiran. Makakatulong din ito maiwasan ang dating mga pagkakamali sa paggawa ng mga bagong probe na mas mabilis at maaasahan. Habang si Voyager 1 ay literal na parang may umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, magpasalamat tayo sa komportableng kalagayan dito sa lupa at sa kakayahang madaling makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kalawakan nang hindi umali sa paborito nating sofa. Ang Channel Hubble ay masayang naglilingkod at umaasang inyong susuportahan sa likes at subscription. Huwag palampasin ang pinakakapanabik